Kasunod na mainit na pagtatalo sa pagitan ng depensa at prosekusyon dahil umano sa typo ng ilang dokumento, mariing pinunto ng prosekusyon na magiging batayan pa rin ng korte ang mga testimonya at ebidensya ng investigasyon sa mga isyu ng Vice-Presidente. Si Kate Renya sa detalye. Sa muling pag-usad ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, umikot ang usapin sa mga dokumentong kiniwestiyon ng depensa. Pero iginiit ng mga House Prosecution Panel at ilang opisyal ng Kamara na hindi dapat maging sentro ng paglilitis ang mga typo at clerical errors. Kaakibat nitong katanungan ay kung may epekto ba ang mga pagkakamaling nakita sa papel sa mismong ebidensyang iniharap sa korte. Ayon kay House Impeachment Advisor and Spokesperson Robert A. Barbers, maaaring suriin ng depensa ang bawat dokumento at itaas ang anumang legal na issue. Pero sinabi niyang ang magiging batayan ng impeachment court ay hindi ang pagkakamali sa pag-type o pag-encode, kundi ang lakas ng ebidensya at kung napatunayan ba ang mga aligasyon sa ilalim ng konstitusyon. Samantala, sinabi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na dapat sagutin ng depensa ang testimonya ng National Bureau of Investigation o NBI. Anya, maaaring itama ang maling entry o detalye sa dokumento, ngunit hindi nito otomatikong binabago ang naging resulta ng investigasyon. Sa panig naman ni Deputy Speaker Jay Kung-hoon, nananatiling bahagi ng record ng korte ang mga video, testimonya ng saksi at findings ng NBI. Giit niya, maaaring questionin ang paghahanda ng mga dokumento pero kailangang ipakita kung paano nito binabago o pinapahina ang mismong ebidensya. Samantala, sinabi naman ni Deputy Speaker Janet Garin, hindi umano naapektuhan ng mga issue sa dokumento ang pangunahing punto ng presentasyon ng prosekusyon. Bakit hindi nila sagutin totoo ba o hindi yung pagbabanta ng pagpatay, AI ba yun o hindi? At yung pagbanta ng pagpapatay, hindi siya nabutasan. Kasi napakaklaro naman na ang pinag-uusapan doon is, tama ba yung video? Hindi ba siya AI? Hindi ba siya manipulado? At ang sagot nga doon ay na-affirm sangayon doon sa investigasyon ng NBI na hindi siya manipulated. Anya, nananatiling mahalagang tanong kung tunay ang mga pahayag sa video, kung maayos ang pagpapatunay sa mga recording, at kung ano ang legal na kahulugan ng mga ito sa kasong impeachment. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.